Ayan, kasi si Beyonce po ay hindi siya pinayagan kasi yung sa kasal ng nanay at tatay niya, wala. Hindi approve. Ampon lang siya. Ampon lang. Not married po. Not Sila din sa married. birth certificate ko. So, yun. Doon po yung problema. Tapos, Mayari. ano po, dapat po, kasama po yung mama. Kasama po dapat sa... Ayan guys, at bumalik na tayo dito sa DFA para kamustahin si Beyonce kasi ayan na naman. Meron na naman ang isang pagsubok na nangyari. Pagsubok. Hindi, problema. Ano ba yan, Beyonce? Ano mangyayari? Kaya na, hindi ka na tayo di pa pasukin sa guard. Taas yan, ito na naman. Ayaw po ata kung ano pasamahin. Ayaw pasamahin, grabe naman. Bakit naman? Ewan ko kung ayaw pa ata May pasamahin humaharang. sa ibang bansa. May humaharang sa ating pagsasama. Meron. May nakaharang, ano ba yan? So yun na guys, good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. Nagbabalik para sa isa na naman pong reaksyon tungkol nga po dito sa pagbabalik ni na Viancy, Dara, Papa Eds, and others dun sa DFA para kumuha ulit ng passport. And dito natin malalaman guys kung bakit medyo sumablay ulit yung application ni Viancy guys, no? Kaya samahan po ninyo ako sa buong journey na ito, magmula sa PSA hanggang DFA para samahan natin sila. And guys, bago tayo tumuloy doon, no? Ay huwag po natin kakalimutang suportahan palagi ang buong proyekto po. Lahat ng proyekto ng Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Ed the Vlogs, and syempre si Kalingap Rob and Ma'am Jackie po sa ano. And shout out po sa lahat ng mga mga solid supporters ng Team Kalingap. And syempre sa mga followers ko na rin or subscribers po ni Batang LU. Shout out po sa lahat, lalo-lalo na po sa ating mga kababayan na OFW. Shout out po sa inyo lahat. So samahan po niyo ako. Let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Wala yung tatay ni Beyonce. Kasama yan. Ha? Kasama yun. Lugra ba? Nakuha nga ng tubig. Ay. Iniwan na guys. Dr. Lam. Wala pa yung passenger natin. Wala pa yung passenger. Ay grabe. Ito sila. Ang ating mga pasahero. Good morning po. Good morning. Tay, good morning po. Good morning guys. I'm si Dara Bells. Dikit. Sige po. Pumili na mga pasarahan. Ang ganda kayo. Yung camera naman kayo. Wala lang kayo eh. Yan po, shoutout kay Dr. Love syempre. Nakipagpalitan ng kotse at di kaya sa akin, maliit lang yun eh. Oh, anong oras na kayo dito? Date kami. 5 lang. 5? 5 pa kayo dito? Grabe. Sakto. So guys, no, talagang pinagandaan. Alasin ko pa na madaling araw nag-aabang na si Beyonce kaya mukhang medyo hindi na maganda yata yung mood ni Ate Beyonce. Tuloy po natin. O bakit naipit? Ayan, Okay kayo. walang naiwan. Sakto tayo dito. Yun. Naiwan mo yung ano. Sakto lang, Dok. Kailangan ng ID. ID nyo. Mga dokumento, bedala? Oh, good. Alright. Ano? Tuloy na ba? Tuloy na to? Makakuha na ba lahat? Sana. Sana. Pabira. Sana nga. Lalakarin pa tayo Mukhang babalik pa ulit tayo. Baka si Carla habol din. Ay, kasali ako. Si Carla pa. Buti yung sa Carla. Ano na yung passport? Hindi, nakakuha na yun. Ako nga na. Ayak ayos. Yan po. Congrats, Carla. Hi guys. Ito na po kami. Yan po sila Daobel. At si Beyonce. Hoy, ano gagawin natin yan? Maano ka? Para saan yan? Walang pagkakakilanlan.
Papa ni Dara, wala pang ano? Birth certificate? Since birth? Bakit Grabe. wala ni Dara? Dara, huwag mong mawala yung kay Papa. So, and guys, no, akala ko nasa DFA na sila. Hindi, nasa PSA pa lang pala sila kukuha ng birth certificate para sa papa ni, ni Dara, guys. So, samahan po natin. Ayan po. Ako po ang naatasan ni Kalinga Prab. So, ayan. Nagtapos na silang Nag-fill out po sila ng para sa birth certificate nila tatay ni Dara. Ni Viancy po. Ayan po. Okay na. Dalawa pala yung kukuha ng birth certificate, mga Para papa po nila. ito kapag minsan nag-travel, Kasi baka isama nila Kalinga Prab sila tatay kasi sila po kasi mga underage pa yan eh. Wow, sasama pati mga magulang pala. Okay. Di ko rin alam eh. Baka kailangan mo pag-edit sa ano. Oo. Magbago na passport. Yan. Ganun ba yan? Magpila na naman. Pila na tayo guys at nako. Mahirap na. Hindi ko ba nahirapan sa bag mo, ha? Ha? Sige. Ito. Sana hindi matagal. Kasi mainipin to. Hoy, Dara Bells, mag-hi ka. Actually guys, madali naman po kumuha na ngayon ng birth certificate, no? Pwede na pong kumuha online at pwede na ring bayaran online. Pwedeng pa-deliver na rin siya online para hindi na kailangang lumabas. So yun guys. Mag-hi ka. Ayun, si Dara Bells. Yan po. Kukuhaan natin sila tatay. Mukhang excited na sila. Ayan guys. Grabe. Waiting. Ano po kasi hindi po ito pwede i-describe po na format ng number is national ID po on form. So, tatanong ko lang po, saan po kayo nito maka-print? Ano na? Anong balita? Maano? Tapos na? Hala. Sana wala pong problema guys. Kasi mabayad na lang. Kasi 100 bit po. Yan. Pa. Sama mo na muna. Ayan po, Mabuti na lang maaga sila guys, no? Kunti pa lang yung tao. Ginagawa mo. Ito ka, halika. Halika dito, mag-vlog tayo. Halika dito, mag-vlog tayo. Halika dito. Magbablog daw. Bakit? Akala ko, bakit magkaiba kayo nila Dara Bells? Baka may problema. May problema ba? Nako, Hindi po to problema na agad. Nakikiano lang ako ngayon. Nag-ano lang tayo ngayon. Tumasama. Ganyan po talaga siya pagka hindi serya, no? Quiet lang. Aha, so ganun pala. Quiet lang pala si Viancy kapag hindi serye yung shooting. Konti lang sinasabi. Limit lang. Niloloko siya ni Papa Eds. Mamaya, matagal-tagal pa tayo. Mahaba-haba pa ang pagsasamahan natin ngayon. Sulitin na natin to. Sulitin mo na pala. Grabe, sulitin talaga. May kausap pa ako dito. Wala akong kausap. Wala pa akong kausap. Kulit ni Papa Eds, ha? Ayan na. O anong ulit si Papa Eds, guys. At halatang masaya-masaya na naman siya. At kasama na naman niya si Wifey. Ano? Ano ba yung sasabi mo dyan? Hoy, wag ka dyan bumulong. Magsalita ka ng maayos. Dars, ano nangyari dun sa kay Papa mo? Nagka-problema lang. Dun sa Nako, hindi tinatanggap. problema.
So paano yan? Ano po, magama naman po ng paraan. Kaya ngayon? Buti naman. Kala ko may iwan ka dito. Joke lang. Joke lang. Actually, kasi yan yung isang nakakapagtaka dito sa bansa natin, no? Ang Pilipinas. Bakit kailangan, kunwari, mayroon ka na dating nakuha na certified na birth certificate. And then, bakit may bakit may expiration? At kailangan kumuha ulit ng panibago, ano? Nakakapagtaka po yun kasi minsan lang naman po tayo ipinanganak. Guys, kung sino yung nakakaalam sa inyo ng rason kung bakit ganon yung bansa natin, paki-comment naman po at medyo nalilito ako sa bandang yun. Mga ilang oras daw po yan, Mabilis man lang po yun. Sana maaga matapos. No? Nakakapot nga lang ako kung sino nagdala. Sa araw mo dati. Pero dati hindi kayo nag-ano ng nagpa-restro dati. Nagpa-restro ako. May nasa yung edit talaga. Kung kasi lang, di pa nga hindi nga nare-release. Di pa rin nire-release. Wala ka bang, parang may copy yun eh. Nasa munisipyo. Nasa munisipyo ng Bagot? Matangkad pala guys yung papa ni Dara, no? Baka naman nasa lang, try yung barangay. Wala pa rin. Yun lang talagang ID niya tayo, yun lang. Hirap din ang gano'n, isang ID, ano? May ID ako, barangay ID, di man pwede. Di pwede. Hindi pwede, kailangan Yun talagang talaga. Pwede yung voter's ID, yan mga ganun. Hindi yung valid yan. Actually, yan ang isa pang problema dito sa bansa natin, guys, no? Ang daming mga nare-required na ID. Tapos ngayon, nag-i-issue sila ng national ID. Tapos yung ibang mga private firms, hindi naman tinatanggap. Grabe pa, no? Unlike sa ibang bansa, no? Isang ID lang. Yung kanilang, kunwari, sa Taiwan, yan. Japan. Yung national ID nila, yun lang ang kailangan at pwede nang gamitin sa lahat ng mga transactions. Hindi kagaya dito. Mag-a-apply ka lang kunyari ng internet connection mo. Kailangan pa ng 2 ID. Grabe sa atin. Magkapa-print daw sa lugar. O kaya, baka di na naman tayo mabot yan sa oras. Ngayon na. No? Pagka, sana, maaga-aga, no? Pagka ganun, Baka natin pagbalik sa Dara. Pagka umabot siguro na mas matagal, pwede naman siguro kahit dito na muna sila, sunduin na lang mamaya. So, the appearance siya ni dati kailangan. Ayaw nga, kay Dara. Kailangan doon sa Tsaka sana kayanin ngayon. Sana nga matapos natin yun. Tapos yan, kaya? Kaya kaya. Diwala lang. Dars, ano na? Kailangan ko daw po check sa munisipyo ng baso. Pares lang yun kaya nakitata niya ng Biancy. Hindi pa ito? Ganyan din po. Ganito rin. Ano siya? Siya na yan. Pero yung sabi? Siya na yata yan. Ito na yun? Oo. Ganyan din kay tatay ni Biancy. Pupunta pa, kupirmahan pa yan doon? Parang iba kasi yung PSA. Ano sabi doon? Ilabas mo. Ganito rin pares na pares. Paano Biancy? Pares na sa amin, Pares na pares. Negative. Search dito. Pares lang sa amin. Pares lang yan. Doon sa inyo ni yan si amin parehas. Okay niya. Okay na ba yan? Pares Approve na? Approve na. Approve na? Magkakasing kabahan, okay lang. Sabi ko yun. Ilan na yung pagsidihan na yun? Din sa munisipyo ng baso. Baka yung saan yun, ID na papa mo? Check lang yan sa bakod. Ano gagawin sa bakod? Ayos na ba yan? Laro na? Sige na. Okay na. Wala na problema. Ayun. Nice. Good. Nag-overthink lang. Huwag ka mag-overthink. Masyado ko na Nag-overthink ka sa niya sa pagpapaalam kahapon eh. Tama na muna yan. So guys, medyo matagal na rin pala itong video na to. Mga ilang araw na pala yung nakakaraan.
Dahil kakatapos lang pala yung pamamaalam ni Dara sa kanilang love team ni Raz. Overthink daw. Ha? Mag-overthink sa vlog kahapon. Tara na. Okay na, makakuha na tayong passport. Let's go. Tara na po, tara na. Second stop po. Sa paano na kami, papunta na kami Legazpi. Ano naman ang problema? May problema na namang isa. Ano ba naman yan? Kala ko dire-diretso tayo eh. Si Jack, okay. Mamaya magigising na yung pagpunta natin dun. Gising na, nag-reply na kasama. Sige. Ipaano na lang natin, i-double. Follow up. Let's go. Okay. Guys, bakit kailangan nila si Ma'am Jackie? Dahil siguro si Ma'am Jack yung nagpapa-sked sa kanila, kumukuha ng appointment doon sa DFA. So, kailangan nilang malaman kung anong oras yung kanilang appointment para sigurado. Yun. Guys, tara na. Guys, na to, nakikialam pa. eto na talaga tayo. Uy, ano to? Ito na. Ito na ba yung mayon? Yan, kalahati lang. Natabo ang mayon. Na-miss ko Natabunan ng ulap. Bumalik tayo kalahati. Wala, no? Puno lang. Wala po. Hindi natin ramdam ang pagbisita. Hindi natin nakita ang pinakamagandang bundok dito. Ang bulgang mayon, guys. Tumago Calabianse. Nahiya. Wala. Nahiya. Ang mahira yan. Kailan may malinaw na camera? Pinaganda ni Beyonce. Ganda mo. Kailan po may malinaw na camera? Pinaganda ni Beyonce to eh. Malinaw naman ang camera mo. Oo nga pala, guys, bago pala yung phone ni Biancy. Magandang klase na. Bakit na po niya? Wala na. Makakagisa pa tayo, ma-shoot. Nagsawa? Ma-shoot muna tayo bago para dire-diretso yung vlog. Isa. Tatago ang dalagang magayon. Dalagang magayon. Ito na po. So yun, guys, meron lang ako isang katanungan sa mga taga dyan po sa lugar na yan, no? Na nakakabisado sa kwento ng volcano na ito, ang Mayon. Kapag ka daw first time mong pumunta dyan at kasama mo ang iyong iniirog, sinisinta o kaya minamahal, guys. Kapag ka daw nagpakita sa inyo ng buong-buo at malinis, sign daw po yun ng magiging magandang samahan ninyong magkarelasyon. Totoo po kaya yun? Pa-comment naman, guys, sa mga nakakaalam dyan. O baka naman kwento-kwento lang. Diyan na po kami sa pagkuha ng passport nila, guys. Kasi yun naman talaga ang ating plano. Sana dire-diretso na. Ayun po, nag-enjoy pa ang dalawa. Excited. Saya-saya. Mag-selfie ka. Ay, kaso parang hindi rin nila maaintindihan kung nasan ka eh. Saan yan? Ayan po. Ayun na. Nakababa na rin. Bagong gising. Ang lamig. Malayo-layo din pala yung biyahe, guys. Nakatulog pa sila. Okay, let's go. Ha? Magkano ka? What? Ha? Lutang pa. Lutang pa tayo. Ang pagod magbiyahe. Sana nga ba yun? Ba't parang iba na dito? Okay lang yan, Papa Eds. Kasama mo naman siya eh. Enjoy lang. Oo. Hindi ka magpupuntan. Ha? Nagagawa ka na? Yung mga email, saka Wala kayo ma-apply? passport po, passport. Ito. Ano po mga kailangan? Ito isang copy. Ito dapat 3. Ano? Tapos ID birth certificate, Xerox. ID daw. ID na naman. Yung email, Beyonce. Yung email. Email? Yung sa'yo. Nakilala po yung ano. Okay na? Nasend na? Baka wala pa yun, ha?
Mabalik na naman tayo dyan. Tapos, kailangan ng birth certificate ID Xerox. Ito po, sir. Sila kompleto na ba? Pati ba sila papa mo makuha? Ng passport? ID mo ba? Ah, hindi. Kayo lang, no? ID. Sila lang dalawa. Okay. Ready ka na? Kailangan ng Xerox. Yan po, madaming tao ngayon dito. Mukhang hahapunin kami makauwi. Gagabihin pala. Alauna na po. Yan. Dami ah. Ano ito sa Isin na din sa email. Actually guys, ang kagandahan naman ngayon sa pagkuha ng passport, meron na siyang online scheduling po, unlike before. Grabe guys. Kailangan, unahan dati. So, kailangan midnight pa lang, nandun ka na sa doon sa DFA. At saka dati guys, wala pa sa mga malls, wala pang mga satellite offices sa mga malls. Doon ka talaga sa DFA office pupunta. Kaya dito sa Metro Manila dati, grabe guys. Andun lang kayo sa labas, napakahirap. Okay na? Wala na? Pwede na. Tapos, pila na tayo. Pila Guys, ha? Pila na. Sino? Dito? Saan ba pila dyan? Parang ang dami. Tanong, Pila. kailangan magtanong. Hoy, hindi dyan. Tanong muna tayo. Yan. Hindi dyan ang pila. Doon ang pila nila. Tanong tayo sa guard. Actually guys, may kasabihan dyan lumang sistema. Kapag ka daw marunong ka magtanong, hindi ka maliligaw at hindi ka mawawala. So kahit saan ka pumunta, basta marunong kang magtanong, kahit anong gawin mo, basta marunong kang magtanong, talagang mapapadali ang iyong gagawin. Yun daw po yun. Hanggang ngayon, effective pa rin kahit modern na po yung ating panahon ngayon. Kailangan pa rin talagang magtanong. Yan guys. ID ko yan. Pwede itong Oo, printa din. pwede yan. Papaprint ko lang muna itong ID, wala kang ID, Dara? school. Pwede na yun. Kaya na to? Pwede na. School ID. Sa'yo. School ID. Dahil ba ka nakalagay? Ikaw. Tara doon. Tanong tayo sa guard. Tanong tayo kung paano yun. Yan, kailangan magtanong. Si Manta po, si Beyonce. Ay. Ang baka kami. Sige lang. Ako lang dito, alalay lang ako. Tanong lang tayo. Ha? Ang dami pa. Madami, bakit? Napapaback out ka? Pabenta na ka na kayo, bro. Ayaw mo na. Dito tayo. Sayang naman. Pila kung saan ka. Wala ka dyan mangyayari. Huwag mong pagalitan. Oo na. Hahanapan na lang natin si Dara ng upuan. Tanong muna tayo sa guard. Yan. Alalayan mo na, Papa Eds. Sir, saan po ang pila? Alaw na? Ha? Alaw na? 1 o'clock? Pwede? Opo. Ay, so, form niya? Makuha po ng, ng passport. Ay, Apply? apply. Alaw na ka mo? Hindi po po alam. Check niyo po sa appointment. Nako, yun na. Opo, thank you. Yun na guys. Anong Yun yung problema. oras ng appointment? Ano oras? Naku, mukhang hindi rin alam. Bihira. Ano nakalagay? Ito? Ito po. Wala. Ayan, si Dara, baka alam Ano niya. nakalagay appointment? Alas 4 yan, di yan. Alin yan? Bakit? Alin di ako pingin, no? Mapag ko ang oras. Hindi pwedeng alas 4 ang appointment natin. Naku, napakatagal. Tanong mo kay Ate Jack. Tanong natin. Ayun. Ang dami dahil. Yun ang kailangan. Ano kaya? Sobra. Aabot kaya tayo alas 4 nito? Baka... Hala. Kailangan magtanong. Hindi nauubos. Hindi nauubos. Actually guys, kung hindi mo sinunod yung appointment mo, alas 4 ng hapon yung appointment mo, tapos alauna, nandiyan ka na. Hindi ka rin naman talaga entertain kasi batch by batch po yan eh. Kaya importante talaga, alam nila lahat yung mga procedures
bago sila pumunta dyan para hindi sila naliligaw sa kanilang gagawin po. Ano? So, ituloy po natin. Guys, asa si Beyonce? Ginagawa nito. Wala na. Busy. Nag-review na si Beyonce. Hoy, ayos ka dyan ah. Ano na? Yung ginagawa mo dyan. May upuan baga dito. Dapat dito tayo mo na. Dapat matanong mo lang. Tanungin mo na. Ano? Ano po? Tatanong mo na. Sige. Huwag mo ko tawan-tawanan dyan ha. Seryoso itong usapan. Grabe. Umiigsi na yung pasensya ni Lolo Edu. Huwag daw siyang tawan-tawanan at seryoso yung kanilang pinag-uusapan. Nakakatawa. Actually guys, medyo funny din madalas si Papa Ed. Seryoso na kengkoy. Po, medyo kulang pa pala yung ni Dara. Ano nangyari, Dara? Nako. Kailangan ng death certificate, mama. Death certificate na mother. Yun pa pala. So yun guys, may kulang na naman si Dara. Death certificate naman ng kanyang mama. Sana magawa nila ng ng remedyo kaagad dito. Parang may last na yun, tapos okay na. Tapos si Papa Xerox na ng doctor. Tapos sa taas parang may nagka-problema din doon kay Beyonce, di ba? Anong nangyari doon? Yung nakarang appointment ata yun. Oo, tapos wala siyang walang sulat yun sa kanya, di ba? Grabe. Sana makaano si Beyonce umabot. Kasi na rin ako, parang medyo baka di na naman tayo umabot nito. Bihira. Yan. Paano naman kasi papunta pa lang kayo ang usapan nyo sablay. Mukhang babalik na naman kayo yung topic nyo kaagad ayan tuloy. Siya nasa taas muna iwan doon. Waiting siya. Tapos kami po, mapunta muna kami din sa kasi na muna natin to para dire-diretso na. So, ayan mga kalingap at medyo nandito na po tayo sa PSA at medyo meron pong another problem dito. Ewan ko kung gaano katagal tayo maghihintay dito kasi si Dars po yung hindi daw po tanda nila natata yung middle name nung niya nung tatay ng asawa niya. Ayun. At hindi ko po alam, hindi wala kasi sumasagot sa nila, sa kamag-anak ni Dara. Kaya andito po tayo, ewan ko po kung makakatapos tayo ngayon sa ating mission ngayon. Kasi mag-aalas 3 na po. At 5 po is cut off na ng DFA. DFA yun DFA, Department of Foreign Affairs. 5 p.m. po cut off ng DFA at malapit-lapit na, ilang oras na lang. Hindi, magbabalik talaga dito tayo. Oo. Si Beyonce po, mayroong problema. Di siya yung tatay pala ni Beyonce at yung nanay, kasal po kaso lang sa papel, hindi pa naayos. Yun ang problema. Baka baka naman ikinasal yung parents ni Beyonce naipanganak na siya. Kaya hindi nakalagay sa kanyang birth certificate. Kailangan yun pa. Yung kasal siya sa una? Hindi ata sinabi niya. Cut off muna yun. At yun po, so ang pwede mangyari dito is dapat yung nanay sana ni Beyonce ang dito. Nanay ni Beyonce ang kaso lang, yung problema hindi tawag dito. Yung problema hindi kasama. wala. At least alam na nila yung mga problemang nakakaharap po nila and lahat naman yan may solusyon, kaya lang it takes time talaga. Kailangan bumalik na naman at sa susunod na pagbalik nila dyan, sigurado kailangan talaga yung mama naman ni Beyonce dahil kahit anong mangyari talaga siya talaga, sa kanya talaga galing si Beyonce. Alam niya yung mga lahat ng informations po na hihingin ng DFA or PSA. So, yan. mapipilitan tayo bumalik. So, yun nga, Doc.
Mapipilitan talaga tayo ditong bumalik. Pipilitan kami bumalik. Kasi At wala eh. ang dapat pala haharap para kay Biancy, yung mama. Nanay pala. Yun. Oo. Pipilitan kami bumalik dito. Ang hirap na yan. Si Dara din. Si Dara din po siguro. Pipilitan din bumalik. Pero kung matapos na to, kaya si Dara. Pero kung abutin si Dara ng mga ilang oras, parang alanganin. Lapak mo lang. Yan. So ano tayo? Okay na? Nakuha po? Ay, ayos. Dara. Uy. Nangyari? Mukhang makakalusot si Dara, guys. Nakikila ko na wala na kayo. Akala ko na. Nakuha. Ay, buti naman. Good news. At least, kahit pa paano, makakaisa tayo. Hindi makakuha nga ng passport. Kung sa susunod, Ay, makakuha ka na lang. kuha po yan. Kasi abot pa tayo sa oras. Alas 5 pa ang close nun eh. Ayos. Paging at mabilis lang, no? Buti na lang nagtanong ako kung ano, Oo nga, na ako, naglakas loob na ako magpasok. Mas okay na yun. So yun guys, so napatunayan naman ni Dara ngayon yung pinag-uusapan natin kanina, no? Tungkol sa pagtatanong. Napaka-importante po yan guys, ang pagtatanong. Mas magiging talaga lagi natanong. Yan. Pagka ganyan, tanong lang ng tanong pag may katanong. Bawal pa tayo pag ganyan. Naku, matitingga, maiiwan ka. So tara. Tapusin ta na to. Ayan, kasi si Biancy po ay... Mukhang malungkot na. Kasi yung sa kasal nung nanay at tatay niya, wala. Sa Hindi approve. Ampun lang siya. Ampun ako, Diyos ko. Ano na naman, baka machismis na naman yan. Ampun na yan, ha? Although, alam naman natin, guys, na ito ay biro-biroan lamang. Sila din sa birth certificate ko. So, yun. Doon po yung problema. Tapos, Mayari. ano po, dapat po, kasama po yung magsumama. Kasama po dapat siya. Ayan guys, at bumalik na tayo dito sa DFA para kamustahin si Biancy kasi ayan na naman. Meron na naman ang isang pagsubok na nangyari. Pagsubok. Hindi, problema. Pagsubok Ano ba talaga. yan? Ano mangyayari? Ay na, di ka na tayo di pa pasukin sa guard. Tapos yan, ito na naman. Ayaw po ata kung ano pasamahin. Ayaw pa samahin, grabe naman. Bakit Nako. naman? Ewan ko kung ayaw po ata May humaharap. May balat yata sa puwet ang isa sa kanila, guys. Ibang bansa. May humaharang sa ating pagsasama. Naku. May umaharang daw sa kanilang pagsasama. Grabe yun, ha? Meron daw. Ano ba yan? At ito guys, gaya ng nakakalungkot man, si Biancy po, hindi na-approve sa, sa Kailangan loob. po ng Kailangan daw ako. Kailangan po si mama. Kailangan. Wala si mama ko, Yan. bakit? Kasi yung ko po, yung birth certificate, hindi po sila dun kasal ni Papa. So yun guys, siguro tama nga po yung nasa isip ko kanina, na bago magpakasal yung parents niya, naipanganak na si Biancy. Baka na late yung pagpapakasal. Maaaring yan po yung naging problema kasi kung kasal na sila before, magkakaroon naman kaagad sila ng ng katibayan or mga registered na documents bago madali lang yun. Pagkapakasal, after few days or 1 week, meron ka ng mga panghahawakan na na marriage certificate. And kung ang pangyayari ay kasal na sila bago maipanganak si Biancy, siguradong mapapasama din yung information na yon sa magiging birth certificate ni Biancy. Kaso hindi ganun yung nangyari, guys. So yun, tuloy natin. Pag hindi po kasi kasal dun sa birth certificate ko, dapat nandyan po yung mama po yung Yun. kasama mo. Hindi pwede Tama. kung si papa mo kasi kayo rin naman. So ano na ang gagawin tayo ngayon? Babalik na naman tayo sa diet. Okay. Enjoy. Enjoy. Siguro next month na lang natin ito gagawin ulit, no? Ayaw po pasamahin talaga ata. Ayun nga. Baka Hindi naman. Sahin mo lang talaga eh. Ito talaga. Nako. Sabi mo to. Nako. Sumama kasi Nako po. Joke lang. Ayan. Siguro sabihin na lang kay Rab, papaalam ko na lang nagkaroon ng problema. Ayusin na lang natin to susunod. Siguro next time, samahan na lang ulit. Yes, kailangan yan. Yan. Panibagong, panibagong... Ayusin ko po muna yung birth certificate. Sige.
Ayusin Yan. natin. Iisip ko natin. Okay. Talaga naman. Iwan ako. Ayusin daw nila. Ayusin kasama ako. Okay, sige na. At least kung maayos man natin kay Dara, may nagawa tayo kahit isang isang mission Tama. na naayos. Okay na yan. Sige po. Inintay na lang namin ngayon si Dara. Si Dara na lang po. Ito po. Nakakakuha na po si Dara. Akala ko magiging mabilis itong natin dito pag-asikas sa kasi mabilis lang to dapat. Yun na lang po yung problema sa akin. Kaso ang dami palang requirements kapag underage. Dapat baka naman hindi lang yun magiging problema pagbalik nyo. Kailangan tanong nyo na maayos habang nandyan pa kayo. Kung ano yung mga requirements na kailangan ng isang underage para ilista nyo and before kayo bumalik dyan, ay handang-handa na lahat para hindi pa balik-balik. Dami requirements. So, ayan, kung ano-ano mga hiningi sa kanila, kaya Dara nga, pati yung birth certificate ng nanay, kinuhaan pa siya. Baka kami, gabihin na pag-uwi. Kala ko makaka-uwi kami dito mga alas 5, pauwi na kami. Ito po mag-alas 4 na. At nandito pa rin kami. Maabutan na kami ng cut-off ng DFA. Malapit-lapit na. Sana makaabot si Dara kasi sobrang dami pa rin po ngayong nagkukuha ng passport doon. Nag-apply. And sana hindi siya sana tapusin lahat. Sana kayanin. Actually, pagka yung cut-off naman na sinasabi dyan is yung mga bagong pasok lang. Pero once na nakapasok mo na ng alas 3, alas 4, bago mag alas 5, ay tatapusin talaga lahat yung mga nakapasok na. Di ba guys? Ganun po. Kahit anong oras po abutin yan, basta before mag-cut off, before mag 5 o'clock, ay nakapasok ka na, ay tatapusin nila yan. Yan. Sige po. Hintayin na lang si Dara. Ayun, mukhang okay ah. Ano na? Sa wakas, natapos din si Dara. Ano yan? Graduating? Graduating? Grabe, dami nating ginawang Grabe guys, congrats Dara. At kapansin-pansin po na talagang kahit batang-bata pa rin tong si Dara, napaka-smart din niya. Kumbaga, mabilis yung kanyang decision making. Parang na talaga siya, matured na yung pag-iisip niya kasi nga po, alam naman po natin yung kwento, na talagang most of the time, silang dalawa lang nung kapatid niya, yung younger sister niya, ang palaging magkasama dahil dati nasa malayo yung tatay niya, tapos yung mama naman niya matagal nang wala. So, nasanay na siya sa pagiging independent, guys. Kaya yung decision making niya is ganun na siya kabilis. Kaya ang aga niya mag-mature. Yun. Ayos, Dara. Ang bihira. Sana all na lang. Ito, wala. Babalik ka na naman dito. Sana all nakakuha na. Wala na. Pwede ka na mag-ibang bansa, Dara. Ayun. Babay, Dara. Ikaw, pwede ka na lang. Dara. Sa lubo. Ay. Wawa naman si wifey. Iwan sa Pinas si Biancy, guys. Mag-search. Maalis na tayo? Sa bag? Meron ako. Sige. Mabubuhan si Dars. Ha? Ganoon na. Huwag kang magala. Asikasuhin pa natin yan. Asikasuhin pa natin yan. Balik na lang tayo next time. Let's go. Tara. Thank you po. Tara na. Grabe, Tara na, guys. Talagang photo finish yung oras. Tara na, guys. Grabe. Uwi na po mga kalingap. Tara na. Sige na, guys. Pasok na. Sigurado, gagawin na tayo. So, ayan po mga kalingap. Ginabi na kami sa pag-aasikaso ng passport nilang dalawa. At ito po. Nasa Naga pa kami ngayon. Baka 2 oras pa bago makauwi. So, ayan po. Hanggang dito na lang siguro. Magpapaalam tayo mga kalingap. Okay, Boys on Mission po. Ano nga po? Paano nga po mag-outro? At ito po ang Rap Matubang Vlogs. At kami po nila Dr. Love ay kay Boys on Mission. Paalam po. Paalam na kayo. Bye-bye. Bye-bye, diyan ka na lang. Sige na, tara na.
Bye-bye! Ayun. So yun guys, no? Grabe. Talagang hindi na uubusan ng problema. But anyway, mga simpleng problema lang naman yun. Kasi talagang yung mga baguhan, yung mga first-timer po, madalas nagkakaproblema dahil sa mga requirements po, no? Lalong-lalo na sa dalawa na ito na minor de edad. So, ang dami po talagang requirements. So yun guys, at least nagawan po ng, nagawan ng solusyon kaagad yung kay Dara, which is yung kay kay Viancy naman, hindi talaga masosolve sa oras na ito kasi nasa malayo naman po yung mama niya. So, hoping na pagbalik po nila dyan ay tuloy-tuloy nang makakuha si wifey para naman matuloy na yung kanilang paglabas ng bansa sa kanilang first anniversary. So yan guys, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin sa vlog na ito. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And shout out muli sa inyong lahat na mga solid supporters po ng Kalingap, no? And sa aking mga subscribers din. Shout out po sa inyong lahat. God bless and magkita po tayo ulit sa aking susunod na vlog. So, pansamantala, bye-bye po muna. Bye.